Malamang ang kailangan ng tao yung bigas. Yung libro mo walang kwenta, Sarah. Yung libro mo, anong akala mo sa tao? Daga? Anong gagawin namin sa libro? Kakainin namin yung libro mo, mabubusog kami niya. Kasi sanay kayo sa mga ninanakaw ninyong pera. Puro ka puna, wala ka namang ginagawa. Tumulong ka na lang. Tapos sasabihin niyo si BBM ang budol. Kayo yung budol. Magandang araw mga kababayan. Abay, matindi po itong pag-uusapan natin dahil matapos ang sunod-sunod na paninira di umano ni Sara Duterte sa gobyerno ng ating Pangulong Marcos, abay heto pinalagan ang kabulastugan ni Sara at mga alipores ni Duterte. Una na dito ang nakakahiyang tagpo sa Maynila kung saan pahiya malala itong si Inday matapos siraan ang Pangulo. Sunod din dyan ang buwelta ni Representative Ajong kay Sara. Bigas sa panahon ni Digong, 70 pesos per kilo at may bukbok. Abay, matindi din ano. At eto mga kaibigan, isang kaibigan natin, Maka Marcos, nako, pinaiyak itong mga DDS na wala nang ginawa kundi siraan ng Pangulo at maging panatiko ng mga Duterte. Sigurado mapapakamot na lang sa ulo itong mga DDS matapos sampalin ng katotohanan itong kanilang idol. Pero bago ang lahat, paki-like naman po ang ating video, paki-share na din, paki-subscribe ang ating channel. Maraming salamat po. Eto umpisahan po natin dito, courtesy kay Kent Garcia. Pangako na naman daw ito ni PBBM, yung 20 pesos bigas para mapanalo daw ang mga kandidato ni BBM. Actually mga kababayan manalo matalo yung mga kandidato ni BBM, wala namang pakialam ang taong bayan dyan. Bakit? Kadalasan naman sa mga mananalo dyan, nakikita lang naman namin pag eleksyon. Pagtapos ang eleksyon, hindi naman namin mahagilap yung mga hayop na yan. Oo. Ngayon, kung umalis man si Amy at si Camille, wala po kaming pakialam kasi alam naman po natin na noon pa man mga traidor naman yan sila. Totoo. Yan nga sinasabi ko, di ba mga kaibigan, lagi, wala kaming pakialam kahit umalis yung dalawa dyan. Kahit either kinuha mo or sila mismo yung umalis sa alyansa, walang problema. Hindi rin naman namin sila iboboto eh. Anong problema to? Hindi big deal sa amin yan. Okay? Ngayon, kung pangako lang ni BBM ang bigas na yan, Sara, huwag kang magsalita ng patapos. Kasi ilang beses kayong nangako, hindi natutupad. Baka nakalimutan mo, Sara. Hindi pa naumpisahan yung bigas-bigas na yan. Kapag yung bigas na yan ay tatagal, mapapahiya ka. Yan ang ikakadismaya ng mga DDS sa'yo. Tandaan mo, Sara, kahit DDS ngayon nanonood sa akin, sasabihin ko sa kanila, saan ka mamili? Yung bigas na 20 pesos, kahit NFA yan, at least 20 pesos yan, napapakinabangan ninyo. Or yung libro mo. Sa mga DDS na nanonood din dito, huwag kayong aalis Although masakit yung mga sasabihin ni Kent, kailangan nyo din tanggapin mga kaibigan para magising-gising din kayo. Huwag kayong maging panatiko. Diba? Ngayon Sara, sino ang budol? Sino ang nangangako para manalo ang mga kandidato? Si BBM ba o ikaw? Ito tanong ko lang Sara, kung kami mga tao na butante o kami mga Pilipino na ordinaryong tao, tatanungin ka namin or magtatanong kami bawat isa, sino ang pipiliin namin? Yung libro mo o yung bigas na 20 pesos per kilo? Sumagot kayo mga DDS. Kasi kami, syempre, mas gusto ko naman yung bigas kaysa sa libro ni Sara. Malamang ang kailangan ng tao yung bigas. Yung libro mo walang kwenta, Sara. Anong mapapala namin dyan sa libro? Masasaing ba namin yan? Yung bigas, Sara, di bali nang walang ulam, kahit asin, mantika o toyo lang, at least may bigas kami. Yung libro mo, anong mapapala namin dyan sa libro mo? Sige nga. Anong mapapala namin dyan sa libro mo? Sigurado, may mapapala dyan yung mga supporters nila, di ba? Baka nga bumili sila eh. Pero tanong natin sa mga DDS, ano ba napala ninyo dyan sa libro ni Sara? Pinagyabang pa yan dati. Nanteteng talaga. Pinagmalaki talaga eh. May libro si Sara. Siyang kaibigan, visit na yan. Una, yung bigas ni BBM, kahit NFA pa man yan, kahit mabaho ang amoy niyan, kahit didighay-dighay, o sa Bisaya, kahit kinakabag na, kahit gikabuhi na sa kakakain ng NFA, bigas pa rin yan. Di bali ng mabaho, di bali ng kakabagin kami, at least pag itain mo yan, mawawala din ang kabag. Yung libro mo, anong akala mo sa tao? Daga?
Anong gagawin namin sa libro? Kakainin namin yung libro mo, mabubusog kami nga. Bakit? Yung libro mo ba, pag nabasa ng mga senior citizen yan, magkakaroon ba sila ng maintenance na gamot? Hindi. Oh, yung 20 pesos na bigas ng BBM, kahit senior citizen na may cancer, kakain pa rin. Maliban na lang sa mga senior citizen na may diabetes. Yeah. Hindi makakatulong yung libro mo. Ngayon tatanungin kita, sino ang budol? Ikaw o si BBM? Oh, sagot mga DDS. Sinong budol ngayon? Kasi harap-harapan din naman kayong binubudol ng amo ninyo eh. Huwag kasi kayo maging tanga at bobo. Yung libro mo, pambalot lang ng tinapa sa dilpan yan, sa tundo. Oh, yung libro mo, pangdampot lang ng tae ng aso yan eh. Oh, yung bigas ni BBM, kahit sabihin mo na mabaho, kahit sabihin mo na hindi pang tao, bigas pa rin yan, Sara. Palibhasa kasi, hindi kayo sanay na kumakain ng NFA. Kasi sanay kayo sa mga ninanakaw ninyong pera. Naku, ang tindi. Mukha nga eh, no? Isipin niyo mga kaibigan, eto, maano lang tayo. Lumis lang tayo ng konti. Napansin niyo yun, 150 million per month ng mga abogado, di ba? Saan kaya kukuha sila, Sara, ng ganung kalaking pera, no? 150 million per month sa mga abogado nila sa ICC, no? Para lang makalaya, di umano, ang kanilang Tatay Digong. 150 million. Laki nun, no? Balik tayo dito. Kaya ang mamahali naman kinakain ninyo. Di ba? Bakit, Sara? Ikukumpara natin ngayon, bigas ni BBM at libro mo. Yung bigas ni BBM, kahit walang ulam, nabubusog kami. Yung libro mo, ano akala mo sa amin? Ipes? Daga? Kakain ng libro? Yung libro mo ba, pag nabasa ng PWD na bulag yan, nagkakaroon ba ng mata? Yung libro mo, pag nabasa ng PWD yan na pilay, nagkakaroon ba ng artificial na paa? Yeah, hindi pa nangyari, pinupuna mo na. Kaya nga minsan nawawala ng gana sa'yo yung mga DDS na bobo eh. Totoo. Yun nga di ba? Hindi pa nga, hindi pa nga nangyayari, okay? Papunta pa lang doon sa good part, no? Sa good news na yan. Apay, pinupuna na. Itong Inday na to. Samantalang siya, sa totoo lang mga kaibigan, wala namang nagagawa. Mambatikos ka na mambatikos. Pag binalik sa'yo, antindi. Di ba? Tapos ipapakalat ninyo sa buong Pilipinas na ang Davao, baluarte ninyo. Ang dami akong kamag-anak sa Davao, ang dami namin sa Davao, hindi naman kami suporta sa inyo. Kayo yung mga budol. Pagdating sa pasikatan, sabihin ninyo, ang Davao, baluarte ninyo. Pag merong nahulihan ng shabu sa Davao, kapag ang mga empleyado sa City Hall ng Davao, sasabihin ninyo, hindi ninyo tao yun, hindi ninyo lugar yun, hindi ninyo covered yun, kasi Davao City lang kayo. Pero pagyabangan, inuubos ninyo buong Davao. Di ba? Kayo yung mga budol. Hindi. Pero totoo po marami rin tayong kaibigan dyan sa Davao at sinasabi nila, hindi nila binoboto tong mga Duterte na to. Nakakasawa nga daw kasi nga puro na lang sila, kahit minsan ayaw nila pero wala silang magagawa kasi sinasabi nila may mga nangyayari daw na bayaran, ganyan. Pero siguro hindi naman nabago sa ating lahat yun, yung mga ganong sistema, di ba? Kaya syempre, ang kailangan lang ngayon matinding pagkakaisa para mawala na sa pwesto itong mga Duterte. Si BBM, ang totoong budol, kayo. Tignan ninyo, pinapaasa ninyo ang mga DDS na makauwi na si Digong sa birthday niya. Isang buwan na. Ang nakalipas, hindi pa rin nakauwi si Digong. Tapos sasabihin niyo, si BBM ang budol. Kayo yung budol. Totoo yan mga kaibigan, di ba? Yung last na vlog natin, yun nga yung kinontent natin kasi nga, puro fake news yung pinapakalat nila. Yun yung ipinapakain nila sa mga supporters nila na makakauwi na daw itong si Digong, mahina yung ebidensya para sa ICC, yung kaso sa ICC. Yan yung mga pinapakain nila. At syempre, itong mga bobong DDS na to na uto-uto, abay, nabubusog ata sila sa mga basurang binabalita ng mga DDS na to. Ng mga alipores ni Duterte. Ay, nako. Pinapaasa ninyo yung mga bubong DDS. Bakit? Sinong mga DDS ngayon? Try nyo, mga DDS, magpakamatay kayo kung pupuntahan ba kayo ni Sara. Hindi, kasi mga budol yan. Ngayon, pag ito natuloy-tuloy, buong Pilipinas, mapapahiya ka. Inday, puro ka puna, wala ka namang ginagawa, tumulong ka na lang. Tama, yun nga yung maganda sana no? Kaysa mamuna ka, no? Tumulong ka na lang at gumawa ka, no? Gumawa ka ng paraan para matulungan mo din ang gobyerno. Kasi nga part ka naman ng gobyerno, vice presidente ka. Pero ang ginagawa mo ngayon,
ikaw yung namumuliti ka. Lagi mong pinapasa eh. Yung tae ninyo, pinapahid ninyo sa mukha ng ating presidente. Samantalang kayo yung gumagawa, no, nung namumuliti ka. Tumutulong yung tao para sa kanyang ano eh, no, sa kanyang pangarap na 20 pesos. Pero ikaw, namumuliti ka. Sinisiraan mo pa. Kaya naman mga kaibigan, eto yung ginawa nyo sa Maynila. Eto, at mukhang nakarma itong ano eh, no? Etong si Inday eh. Oh. Eto, matindi ito eh, no? Inyo dito sa distrito ay inendorso mo ba? Eto sa Maynila ho ito, no? Pumunta dyan si Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Para ikampanya si Isko. At syempre, para rin manira na din, no? Sa gobyerno ni Marcos. Pero matindi mga kaibigan, no? Imbes na makakuha siya ng suporta sa mga taong bayan, lalo na dyan sa mga taga Maynila, abay narinig niyo ang isinisigaw, Marcos. Marcos pa rin. Kaya nga sinabi ni Inday, di ba? Inendorso mo ba? Parang ganon, di ba? Eh wala eh. Kahit naman anong paninira ang gawin ninyo, alam ng mga taga Luzon kung ano ang nagagawa ng ating gobyerno. Tsaka Inday, mukhang na fake news ka ata sa survey, no? Hindi porket 61% ka, ha? Ibig sabihin ay buong Pilipinas ay gusto ka. Okay, kitang-kita oh, diyan sa Luzon. Luzon po 'yan ha. Maynila. Oh, tuloy natin 'to. Yan ang naglulubog ang sample ng automatic yung boto natin, sikat, endorsement sikat, galing sa Si Isko, tawa-tawa na lang. O si Moco, yung mukha, oh, hindi maipinta. Si Isko, kunwari, tawa na lang eh. Tawang pahiya eh. Kapal kasi ng mukha ninyo eh, no? pamilya ng mga politikong Duterte, yan, boto natin yan. Ganyan ang ugali nating mga Pilipino. Kayo lang. Kasi kami, ang tinitignan namin, track record. Kaya nga sa totoo lang, hindi nga po kami boboto ng vote straight. Dan sa alyansa. Kasi alam namin kung sino talaga yung dapat mamuno para sa amin. Hindi yung tropa ni Digong, ganyan, hanggang kahit yung 10, kahit yung 10 yun, hindi naman talaga karapat dapat. Pero dahil tropa ninyo, abay iboto ninyo. Ganyan kayo kabobo. Alam nyo, yung congressman nyo, si Joel Chua ba yun? Bitter kaya eh, Kong Chua eh, no? Kasi binira ka ng binira sa ano eh, sa kongreso eh, no? Ay nako, bitter. Lalo ka mapapahiya dyan. O, di ba mga kaibigan? Ang sigaw nila, Marcos, tapos ang daming naka-thumbs down, di ba? Ganun lahat, oh. Di ba? Kakahiya. Kasi nga, wag kasing bitter at wag din asyomera, di ba? Hindi porket naka 61% ka sa latest survey ng Pulse Asia, di ba? At sinasabi, karamihan daw dito sa Luzon. Kaya naman, pumunta siya dito. Pumunta sa Maynila. Kasi nakita niya na sa Maynila daw, ang dami daw pabor sa kanya no? Na pabalikin itong si Duterte. At pabor na manatili sa pwesto itong si Sara. Abay, sinubukan niyang pumunta. O ayan, kabaligtaran. Naprank ka. Naprank ka ng survey. Ay nako. Sa inyo nga sinusuka ka dito pa kaya? Hindi. Kita naman sa mga rally ninyo. Nako. Rally ng mga ano ba yan? Maisog na yan. Diyos ko po. So totoo lang mga kaibigan, yung maisog na yan yung rally nila. Nako. Laging nilalangaw. Eto mga kaibigan, yung isa binira. Eto matindi rin to, si Kong Ajong. Eto. Na real talk dito yung mga Duterte, lalo itong si Sara. Eto yung balita mga kaibigan. Buwelta ni Kong Ajong kay VP Sara. Bigas sa panahon ni Duterte, 70 pesos per kilo. At may bukbok pa.
Nakakahiya. Eto nangyari na eh. 'Di ba? Sa panahon ni Duterte, may bukbok. Pero yung kay Pangulong Marcos, wala pa. Pero sinasabihan na pangkaning baboy, panghayop, may bukbok, mura, 'di ba? Eto, ay ano ang tindi, mga kababayan. Ay nako, huwag niyo sabihin fake news 'yan. Kasi nangyari ho talaga 'yan nung panahon ni Duterte. May bukbok sa bigas na pinapa-distribute niya, 'di ba? Pinagmamalaki niya na magiging mura ang bigas, pero mga kaibigan, sandamukal na pangako ni Duterte, 70 pesos per kilo. Pinakamahal na naitala sa presyo ng bigas sa Pilipinas. Tapos nagpapauto kayo, mga bobo talaga kayo. No, 'di ba? Tindi. So sana naman kung kapakipakinabang naman talaga itong ginagawa ng gobyerno natin, palakpakan natin. Kahit pa DDS ka pa. 'Di ba? Kasi nga makakatulong sa iyo 'yan eh. Makakatulong ba sa iyo yung ginagawa ni Sara? Puro puna, puro batikos. Yung mismong idol nyo walang ginagawa. Palakpakan yung pangulo. Palakpakan yung sarili nyo at ang gobyerno. Kaya nga kayo sinasabihan eh, lalo na yung kaibigan nating si Kent Garcia na bobo tanga kayo eh. Kasi nga mga kaibigan, lagi na lang kayong ganyan. Hindi nyo ba malaman o mabalanse yung tama o mali? Tama ba yung ginagawa ni Sara Duterte na puro batikos? Siya yung namumulitika, pero yung baho niya at tae niya, pinapahid niya sa gobyerno ni Marcos, which is mali. Mga kaibigan, sana magising kayo, no? Sana lang. Okay, so mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share ang ating video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.